nagsumite ng posisyon ang ehekutibo at meron position paper ang Department of Finance na pinirmahan ni Secretary Ralph Recto, ang ating kababayan, kapwa Batanggenyo. Para hindi na po tayo magpaligoy-ligoy, ang kailangan para aaprubahan ang pagbaba ng VAT, huwag nang harangin ng ehekutibo ang pag-schedule ng botohan para sa pagbaba ng VAT at pagbigyan ng kabinete sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto na pagbotohan ng Kongreso ang pagbaba ng VAT sa ehekutibo. Ngunit nung tayo po ay naghain ng panukalang batas para tanggalin ang VAT sa petrolyo at pababain ang VAT para sa lahat ng mga bilihin, nagsumite ng posisyon ang ehekutibo at meron position paper ang Department of Finance na pinirmahan ni Secretary Ralph Recto, ang ating kababayan, kapwa Batanggenyo. Para hindi na po tayo magpaligoy-ligoy, ang kailangan para aaprubahan ang pagbaba ng VAT, huwag nang harangin ng ehekutibo ang pag-schedule ng botohan para sa pagbaba ng VAT at pagbigyan ng kabinete sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto na pagbotohan ng Kongreso ang pagbaba ng VAT. Tayo po ay ngayon nasa ating ika-6 na araw ng pagkikilos dito sa Maynila. Ang iba sa atin ay nanggaling kaninang umaga sa Liwasang Bonifacio. 5 araw na nagkakampuhan doon. Sana maawa naman ang mga opisyal sa ating gobyerno sa hirap na dinaraanan ng ating mga kababayan na hindi pa nakatanggap ng ayuda, na araw-araw ay nagbabayad ng mas mataas na presyo ng langis dahil sa value-added tax na pinapatungan sa lahat ng mga bilihin. Ang solusyon ay malinaw. Huwag nang harangin ng ehekutibo at ng kabinete sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto ang botohan para ibaba ang VAT. Basta pumayag ang kabinete sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto, sa loob ng 2 linggo, maaprubahan ng Kongreso ang pagbaba ng VAT. Ngayong araw, i-aanunsyo na ng gobyerno ang pagsuspindi ng fuel excise tax. Ito po ay inaprubahan sa loob ng 2 linggo. Kung gusto natin talagang makatulong sa mas marami pang mga kababayan natin sa Batangas at sa buong Pilipinas, ang kailangan natin ay hindi lang limitadong ayuda o pagsuspindi ng fuel excise tax. Ang kailangan natin ang mas malawakang pagbaba ng value-added tax na kayang-kaya at dapat i-schedule na at aprubahan ng Kongreso. Kaya sana tayo po ay patuloy na makikipaglaban para sa pag-aproba nito at hindi tayo titigil hanggat aaprubahan ang pagbaba ng VAT. Kikilos po tayo dito sa Maynila pa, at kapag ang iba sa atin ay uuwi na sa Batangas, patuloy tayong kikilos para manawagan sa ating mga kapwa Batanggenyo na pababain ang value-added tax. Maraming salamat po sa inyong lahat. VAT tanggalin! Excise tax alisin! Ang susunod po nating tagapagsalita ay si Congressman Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. All the regulation law, ibasura, VAT tanggalin, excise tax alisin. Aming mga
po sa inyo lahat. Sa ating po kagalang-galang na kinatawan ng unang distrito. Sa ating po nandito sa kapatid at kasama sa paglilingkod bayan ng mga kapulisan. Sa inyo po lahat, mahal ko mga kababayan, isa po magandang tanghali sa inyo lahat. Tayo po ay nandito upang magpahayag ng mga karaingan ng ating mga kababayan. Sapagkat sa loob po ng napakatagal na panahon, tayo ay nandito pa rin sa sitwasyon na kailangan magkaroon ng pagbabago ang ekonomiya ng ating bayan. Ang ekonomiya po ng bayan ang siyang pinakamahalaga sa pagpapatakbo ng isang pamahalaan o isang organisasyon. Kaya ang inyo pong pagkakaisa sa araw na ito ay lubha namin pinasasalamatan ng taos-puso sapagkat bihira po ang pagkakataon na tayo ay nagkakaisa upang magpahayag ng layunin, hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa ating mahal na bayan.